Marami ka na bang nautangan na mga loan application at yung iba halos na overdue na? So ngayon napapaisip ka, meron pa bang SEC registered legal na loan application at nagpapautang kahit may existing loan ka sa iba at na overdue na? Nako, hinay-hinay lang kayo sa may pag-apply dahil marami na nga mga loan application yung naban at nawala ng lisensya dahil sa mga illegal practices nga and mga harassment. Kaya ngayon nga i-share ko sa inyo yung top 5 na loan application na talaga nga namang legit, SEC registered, CIC compliant at maaasahan nyo. May chance pa rin na pautangin kayo kahit na may existing loan ka sa ibang mga loan application. So kung interesado ka, panoorin mo yung video na to hanggang dulo dahil sana matulungan din kayo na to. Dahil ako personally, natulungan ako na to sa oras ng pangangailangan. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko at baka ikaw na din yung mapasama dito sa nanalo nga ng 100 na GCash pang-load giveaway dahil lagi nga siyang active dito sa aking YouTube channel na mag-like, share, and comment sa kada upload. Nare-recognize kasi ng YouTube na community spotlight kung sino yung pinaka-active sa ating channel. Kaya one way of pasasalamat, basta makita mo yung pangalan mo dyan na may binilugan ako, i-PM mo na ako agad sa may FB page ko. Disclaimer nga pala, yung video na to ay for educational and informational purposes lang at hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan lalo na kung hindi nyo naman talaga kailangan. Basta, laging tandaan, mangutang ng responsable, be a responsible borrower, at tiyakin nyo na laging meron kayong pambayad kung sakaling mag-go kayo sa kahit na anong loan application na uutangan nyo. So, ang top 1 nga natin ay walang iba kundi ang GCash. Ayan, sa loob ng GCash application, dahil sabihin ng iba, paulit-ulit ka na lang. Pero, meron nga sa aking mga nag-PPM na syempre hindi naman napapanood yung lahat ng aking mga ina-upload. And mas maigi nga na malaman na nila na talagang nakakompile na. So, compilation ng mga legit loan apps na pwede mo nga mautangan na walang harassment. So, ito nga sa GCash, pwede ka makapag-loan dito sa GLoan, GCredit, at GGives. So, yung tatlo na yan, pwede ka diyang makautang at pwede ka nga din dito makapagbayad ng bills mo online kahit na walang laman yung GCash wallet mo. So, yan, legit yan. Pag na-offeran kayo dyan, please ingatan nyo yung account nyo dahil talagang matutulungan kayo niyan. Dahil ako nga kababayad ko at walang laman yung GCash wallet ko. So, nagbayad ako ng bills. And dahil may offer ako dito, pwede ko siyang magamit. So, yun yung pinabayad ko muna. O, diba? Kahit na wala pa tayong eksaktong pera, may pambayad ng bills tayo. And kung gusto nyo nga naman na talagang cash yung mauutang nyo dito, pwede nyo ma-withdraw is dito tayo sa GLoan. So ayan, lahat ng sinasabi ko makikita sa GCash application. Lagi nyo i-update yung application nyo na GCash app dahil baka outdated na yan. Hindi na lumalabas yung ibang features dyan dahil hindi nyo ina-update. So punta kayo sa Play Store or sa App Store and i-update nyo lagi kung kinakailangan. At sa GGives naman, pwede yung installment, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. Pagka meron ka dyang offer, pwede mong ipambili yan ng gamit mo, ng gadgets. Basta yung pupuntahan mo nga na store is nag-o-offer sila ng GGives. And yung kadalasan nga na nakikita ko is nag-a-avail sila ng mga phones gamit nga itong GGives. And yung interest rate naman nito is 1 to 5% per month. Pero depende sa may profile mo. Ngayon, paano ka maa-approve? Kagaya na sabi ko sa inyo, hindi lang credit history yung tinitingnan nila. Ang mahalaga is yung GCash transaction mo, o kaya ang credit score mo, or G-score mo. Ginagamit mo yung mga features nila, ayan, bills payment, buy load. Kaya kahit na overdue ka or may overdue ka sa ibang application, may chance ka talaga na maaprubahan dito at ma-offeran pa din. Basta active ka dito sa kanilang application. So, dyan walang pananakot and transparent yung kanilang mga charges or yung mga fees nila. Kaya dito, huwag kang malungkot kung sa una hindi ka eligible. Basta ang mahalaga ngayon, alam mo na kailangan maging active user ka muna ng application nila para ma-offeran ka sa tatlong nabanggit ko. Yung GLoan, GCredit, at GGives. So, yan yung pinaka-magic word, kailangan active. Active user. So, ang pangalawa na nga natin ay walang iba kundi ang bilis. So, kung ikaw baguhan ka pa lang na nangungutang online, ito yung mga dapat mong sinusubukan. Dahil dyan, napaka-legit. At yung loan range nga dyan, pwede kang pautangan ng 1,000 up to 50,000 and more.
And 1 month to 12 months installment yan guys. Hindi siya short term lang. Kaya napakabongga din niyang bilis. And yung interest nagre-range sa may 3 to 4.5% per month. At pwede ka nga din dyan makapag buy now and pay later. So ano ba yung mga tinitingnan nila? Or ano yung mga kinoconsider nila bago kanila aprubahan? So syempre kung may income ka, may kakayahan ka magbayad. Yung payment behavior mo, once na ma-offeran ka nila, okay ka bang magbayad or hindi? At hindi lang past na utang mo or yung mga ibang utang mo sa ibang loan application. Kaya kahit na may existing loan ka sa iba, pwedeng-pwede ka pa rin nilang maaprubahan. Dahil ako, kagaya ko, meron akong mga overdue din sa ibang loan application. And kahit na may existing loan ako sa iba, ay okay na okay pa din yung account ko. Pero huwag kang malulungkot dahil dito sa may unang try mo, may possibility na maliit pa lang yung i-offer sa'yo. Ayan, hindi siya agad mataasan na 5K agad na 10,000 agad. Basta ma-maintain mo lang yung iyong magandang payment behavior, talagang tataasan ka nila agad. So, ang pangatlo na natin ay walang iba kundi ang tala. Dahil dito pwede nga tayong pautangan ng 1,000 up to 25,000 pesos. And pwede kang magbayad ng flexible. Ikaw ang bahalang mamili kung kailan ka magbabayad or ikaw mamimili ng pinaka-due date mo. 15 to 61 days. And yung interest ay 5 to 15%. Depende sa'yo. Depende sa may loan term mo. At ang approval logic dito, yung payment behavior mo din, kung okay kang magbayad sa kanila, yung phone usage mo, yung payment habits mo, yung hindi ka sobrang agang magbayad, basta iniingatan mo yung account mo dito, talagang offeran ka nila ng up to 25K agad-agad. Kaya kahit na may bad credit ka sa iba, pwedeng-pwede ka nila talaga dito ma-offeran. Marami ding maganda sa features ng Tala dahil meron nga tayo lahat na sariling link. Pagka shinare mo yun sa iba, magkakaroon ka ng 200 pesos at pag naipon mo yun, mababawas na yon sa existing na loan mo sa kanila. O diba, napaka-generous ng Tala. At ang pang-apat naman natin, walang iba kundi ang Maya Easy Credit na makikita sa Maya application. Easy Credit na makikita sa Maya application. Dahil dito nga kahit may existing loan ka sa iba, may overdue ka, ay nako basta active ka dito, ma-offeran ka talaga nila. Yes, subok na subok ko na guys. Kahit ilang beses ako ma-overdue sa iba, pag nag-reloan ako dito, approve agad. And dito pwede kang pautangin ng 1,000 up to 30,000 pesos. 1 month to pay lang siya pero revolving credit. Basta nakapagbayad ka ng partial dito, magagamit mo ulit yon. Pwede mo ulit utangin yon. And yung interest nito ay depende din sa may account mo. 2 to 6% or mas mataas pa. Dahil iba-iba tayo ng interest kada account. Ayan, depende sa may profile natin. And saan ba sila dito nagbabase ng approval or paano kanila dito ma-offeran agad? Ano ba dapat mong gawin? Kagaya na sabi ko sa inyo kanina, yung Maya usage nyo, gaano nyo sila kadalas ginagamit? Kagaya na lang ng savings or transaction, dahil pwede ka nga din diyang mag-ipon, meron ka diyang Maya Wallet or Maya Saving. Magpasok ka lang dyan na magpasok ng pera kahit 5 pesos, 10 pesos, 50. Ang mahalaga, ginagamit mo yung feature nila. And syempre, yung credit behavior mo na din. Once na ma-offeran ka nila, okay ka bang magbayad? Dahil pag okay ka, talagang pag nag-reloan ka, pasok ka pa rin sa kanila. Hindi sila moody, guys. Kaya kung ako sa inyo, pag na-offeran kayo dito, napakaswerte nyo. And yung pros na to, talagang bank level ang security nila. Lower interest talaga kaysa sa may mga typical na application. And walang harassment kahit na ma-overdue ako sa kanila. Kaya kung sa unang try mo, hindi ka agad ma-offeran, syempre dahil yun ay kakagamit mo pa lang ng application nila. Ngayon, alam mo na, basta maging active ka, talagang ma-offeran ka dyan agad. Kaya huwag kang malulungkot. At ang last but not the least natin ay walang iba kundi ang Kasyalo na pwede ka nga pautangan ngayon ng up to 13,000 pesos. At sa may pagbabayad naman, free ka din na mamili kung kailan yung pipiliin mo nga na loan term dahil may i-offer sa'yo na 14 days, 28 days, 45 days. Ayan, ikaw yung masusunod sa may pagbabayad mo. Kaya napaka-flexible din. At ang interest rate naman, usually nagre-range up to 15%. Depende sa may loan term na pipiliin mo. And dito na-try ko nga dahil nung nag-apply ako sa kanila, meron ako existing loans iba, meron ako overdue pero inaprubahan pa din ako.
Talagang good as backup to pagka na-decline ka din sa iba. Kaya kung ako sa inyo, pagka nag-apply kayo dito, guys, use your real information, yung mga totoong information nyo, dahil yung iba, gumagamit sila ng ibang information para lang makapangutang. Tapos, pagka nagkanda patong-patong na yung mga fees, yung mga overdue nila late payment fees, ay hindi na binabayaran. Kaya kung ako sa inyo, guys, tingnan nyo pa rin muna yung loan details, terms and agreements, para alam nyo yung kung ano pinapasok nyo. Kahit na legit to, SEC registered, CIC compliant, ang mahalaga, alam nyo kung ano yung inuutangan nyo. Pasok sa inyo yung term, sige, mag-go kayo. Pero pag hindi, talagang meron kayong chance na umalis, na i-skip ito, nasa sa inyo yung 100% decision. Kaya kung na-try nyo na yung mga nasabi ko na loan application, please comment down below kung ano yung experience nyo. Dahil ako, goods ako sa lahat ng to. Talagang maaasahan at pwede kang maaaprobahan kahit na may existing loans and overdue ka sa ibang loan app. So sana matulungan din kayo ng mga to in the future kung hindi man kayo maaaprobahan ngayon. So kung meron pa kayo mga recommended na loan application, SEC registered at aaprobahan ka kahit na may existing loan ka sa iba, please comment down below para alam din ng iba. At syempre, kung ano na din yung positive and negative feedback nyo sa mga nabanggit kong loan application. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!